So, yan. So, nakuha na natin yung mga kailangan natin. Sulat lang natin sila dito. So, ang kailangan lang naman natin is the number of classes tsaka si class size. So, si K is equals to 7 and si class size is equals to 9. So, gawin natin yun ng box. Yan. So, ganyan lang. So, next, sisimulan na natin yung table natin. So, bale, ganito yung magiging itsura niya. So, ganyan yung gagawin nating reference lang. So, iwan ko na to dito just in case magkamali din ako. So, yan. So, ang first na gagawin nating row is si classes. So, classes. So, sabi natin, meron tayong 7 classes. So, bale, 7 bullets ang meron tayo. So, paano natin sisimulan ang paggawa ng classes? So, first, let's take our lowest value and write it down. Kasi yun yung pinakasimula. So, 18. Ngayon, ang class size natin is 9. So, actually, before natin ilagay itong nandito sa part na to, which is the upper value ng class, ang gusto kong gawin nung ako yung nagsosolve dati is to find the lower limit first nung mga classes. So, hanapin muna natin yung mga lower limit. Okay? So, paano natin hanapin yung lower limit? So, kunin lang natin tong lowest number natin. So, si lowest number natin is 18. So, kunin lang natin siya, write down natin siya, and add lang natin yung class size. So, 18, so class size natin is 9. So, 18 plus 9 is equals to 27. So, tama, parehas ba siya? Alright, so parehas. So, ganun lang. Add mo lang si 9 hanggang makakuha ka ng 7 classes. So, 27 plus 9, 36. Parehas ba siya? Yes, 36. Plus 9, 45. Ayan, 45. Tapos, plus 9 ulit, 54. So, meron na tayong 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5. Next, plus 9 ulit, 63. And then, plus 9 lastly, kasi pang 7th na to, 72. So, yan. So, kita naman natin, 1827. So, pareha siya dun sa presentation. Okay? Next. So, ngayon, para makita natin yung upper limit, so, ang gagawin lang natin is titake natin tong sunod and minus it by 1. So, 27 to. So, the upper limit of the previous one is 26. So, parehas lang. Kunin natin to si 36, minus natin ng 1, 35. Next, 45, 44. So, basically, ganun lang. So, 54, magiging 53 to. Next naman, si 63, magiging 62. Tapos, 63, minus, mali. So, 62 minus 1 is 71. So, next naman, paano itong panghuli? Wala nang kasunod. So, kukunin mo lang itong, itong sunod, itong previous one, and add mo ng class size mo. So, class size natin is 9. So, 71 plus 9. 80. So, compare natin dun sa presentation kung parehas pa sila. Okay, mukhang parehas naman. So, next. So, yun lang basically for classes. So, ganun lang kasimple yan. Next, frequency. So, titingin tayo ngayon sa dataset natin dito for this one. So, bale, ang gagawin lang natin is to plot dun sa frequency. Kung itong data natin, so, wait lang. So, pa-plot lang, kunyari, itong 18, saan ba ito papasok? So, dito siya sa class na 18 to 26. So, saan papasok si data na 54? So, hanapin natin. So, papasok siya dito sa class na 54 to 62. So, isa-isahin natin itong data natin. So, actually, gagawin ko it lang. Ililinisin ko lang to para mas maganda tingnan. Alright, so ayan. So, nalinis ko na ng onte. Oops, sorry na wala. Okay, so basically, yung titingnan lang natin yung data natin and titingnan natin kung saan siyang class pasok. So, si 18 pasok siya dito sa 18 to 26. Oops, cancel. 18 to 26. Si 26, pasok pa rin dyan sa same class. 34, so hindi na siya pwede. Dito naman tayo sa sunod na class. So, si 36, wala na. So, wala na siya dito sa pangalawang set. Then, tayo sa pangatlo.
Ay, tama ba? 34, ayan, 36, 38, dito pa rin. Si 41, pasok pa naman. Si 43 din, si 44, si 45 sa next one na. And basically, ganun lang. So, tapusin ko lang tong frequency distribution. Ay, yung pagbilang ng frequency ng data, okay? So, yan, natapos ko na siyang itali. So, basically, ito yun. So, ang gagawin naman natin ngayon is to basically just summarize. So, ito, sa first class, merong 2. Dito sa unang class, meron lang isa. Dito sa pangatlo, 5. Sa pang-apat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron ditong 8. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dito sa sunod. Dito sa pang penultimate, 6. Dito sa last, 3. So, tignan natin dito. So, 2, 1, 5, 8, 15, 6, 3. So, parehas lang. So, nakalagay lang din dito sa table is itong sa baba, which is 40. So, basically, yung 40 na yan, it's basically just the sum of everything. So, 2 plus 1 plus 5 plus 2 plus 1 plus 5 plus 8 plus 15 plus 6 plus 3. So, pang double check lang yan basically kung nakuha mo. So, dito nga natin kanina, alam natin na may 40 dito. So, pang double check lang yan. So, pag-a-add mo lahat ng frequency, so 40 siya. So, yan. So, lilinisin ko lang to, then we can move on to the CB, or tawag dito ay class boundary. Okay, so I was able to clean that up na. So, basically, dinagdag ko lang din is, nilagay ko dito yung total nitong frequency. Tapos, itong class size, nilagay ko na rin sa ilalim. Okay, so, dapat lagi nakalagay yan yung class size, tsaka yung frequency total. Next, dito naman tayo sa class boundary. So, lagay natin class boundary. Perfect. So, basically, yung class boundary, nakadepende lang yan dito sa classes nyo. So, titingnan mo lang tong classes mo. So, usually, ang ginagawa ko para mas madali sa una is yung upper boundary muna. Kasi yung class boundary, meron din yung lower boundary, tsaka upper boundary. So, ang inuuna ko lagi is upper boundary kasi mas madali. Alright? Okay, so para makuha natin yung class boundary, so kunin lang natin tong upper boundary sa classes. So, 26. Then, dadagdagan natin ng 0.5. Alright? So, given na yun, okay? So, given naman, kung mapapansin mo dito sa table, so dito, 26. Ito, dinagdagan siya ng 0.5, so magiging 26.5. Ngayon, sa lower value naman, yan. So, yung 18, binawasan ng 0.5, kaya naging 17.5. So, gawin natin siya dito. So, 26.5. So, inuuna ko lagi, upper value. So, 35, magiging 35.5. Next, itong C44. 44, magiging 44.5. Next, 53.5, 62.5. So, bali sa upper value, dadagdagan nyo lang talaga siya ng 0.5. Okay? So, kaya mas madali. Oops, mali. 71.5. Then, 80.5. Awesome. Then, next, sa sunod naman, bali minus 1, tapos dagdagan mo lang ng 0.5. So, 17. So, joke lang. So, 18, magiging 17, tapos dagdagan mo ng 0.5. So, 17.5. Next, 27. Magiging 26. Dagdagan mo ng 0.5. 26.5. Tapos tuloy-tuloy na yan. 35.5. 44.5. 53.5. 62.5. 71.5. So, yun lang. So, ganun lang ka-basic si class boundary.